Bumigay ko mga ilang beses na napapaiyak ako kasi nga hindi ko maintindihan bakit naging ganito yung buhay ko. Hindi ko naintindihan kung bakit ang paninindigan ay naging dahilan para eto nga po, hindi ako makauwi at hindi makapiling ng aking mga anak. No? So maraming beses na ako napaluha. Bumigay ko mga ilang beses na napapaiyak ako kasi nga hindi ko maintindihan bakit naging ganito yung buhay ko. Hindi ko naintindihan kung bakit ang paninindigan ay naging dahilan para eto nga po, hindi ako makauwi at hindi makapiling ng aking mga anak. No? So maraming beses na ako napaluha. Bago ko po bigyan ng reaksyon yung mga sinabi dyan ni Harry Roque, no, na para sa akin ay parang nagpapabiktim siya at nagpapaawa, bibigyan ko po muna ng reaksyon tong pinost niya dito. Eto po, no, parang grabe naman, pati naman yung pagpanaw ni Pope Francis, no, ginamit sa pangangampanya. Tignan nyo, sabi niya dyan, maraming salamat, mahal na Santo Papa, rest in peace. Pero nakalagay dito sa bandang itaas ng larawan yung kanyang party list, Gabay Party List 139 hanapin sa balota. Tapos nakalagay rest in peace Pope Francis. Ayan. Tapos yung picture niya at picture ni BP Sara. Kaya kung titignan nyo, ang daming nagalit sa reaction, ang daming tumawa at ang daming nagalit. Kasi naman, pumanaw na po yung Santo Papa. Parang tila ba ginagamit pa sa pangangampanya. Tama po ba yan? Tama ba nagamit yung pagkakataon, no? Para lamang maisingit yung kanilang party list, no? Kung sincere ka sa pakikiramay mo at bibigyan ng mensahe patungkol sa pagpanaw ni Pope Francis, bakit kailangan mo pang isama yung number nung party list mo, pati yung pangalan ng party list mo, then may picture mo pa at picture ni BP Sara? Grabe naman yun. Nasaan ang sincerity, mga kababayan? Tapos yung mga senador, natatakbo ngayong 2025, nakita natin nagsulputan dun sa lamay or burol ni Nora Honor. May mga nakita tayo na pumunta dun sa libing. Na huwag na natin silang pangalanan. Pero sabi ko, parang sandali, parang iba yung nakikita ko dyan parang pati ba naman yung pagpanaw ng mga tao, parang tila ginagamit sa publicity. Pero siguro, sincere din naman sila, no? Kasi yung iba doon talagang artista nakasama sa trabaho. No? Pero para sa akin, ang pangit tignan, considering na kayo tatakbo sa pagkasenador sa 2025, no? Pero doon sa mga yon na siguro pwedeng sabihin natin sincere yung kanilang pakikiramay, pero hindi natin maiwasang isipin na parang gustong gamitin for publicity. But then again, siguro wag po natin silang husgahan. Siguro totoong nakikiramay sila, lalo-lalo na yung mga artistang tatakbo sa pagkasenador, pero yung mga tatakbong pagkasenador na hindi naman po naging part ng showbiz, hindi po natin maiwasang isipin na maaaring ginagamit yung libing, no? Or burol ni superstar Nora Honor para sa kanilang publicity. Going back kay Harry Roque, talaga naman pong para sa akin, parang wala namang kahihiyan at delikadesa. Ginamit pa talaga yung pagpanaw ni Pope Francis para maisingit yung kanyang party list, yung number ng kanyang party list at yung kanyang muka at yung larawan ni BP Sara. Parang nanghampanya pa, no? Sa kanyang pakikiramay kay Pope Francis. Tapos dun sa video na sinasabi niya na parang hindi niya maunawaan kung bakit ganun ang nangyari sa buhay niya, hindi siya makabalik sa bansa, pwede naman siyang bumalik sa bansa Wala namang pumipigil sa kanya. Yung sarili niya ang ayaw bumalik sa bansa. Dahil meron siyang mga dapat harapin dito. Yung mga akusasyon sa kanya patungkol sa Pogo at sa land grabbing sa Bataan. Yon ang sa tingin kong mga dahilan kung bakit takot siyang bumalik sa bansa. Hindi naman siya pinipigilan. Yun nga lang, pagbalik niya ng bansa, marami siyang kakaharapin. So, kung bakit ayaw niyang bumalik sa bansa, nasa sa kanya na yon. Kung may kinakatakutan siya, or kung meron siyang iniiwasan. Pero in reality, walang pumipigil sa kanya. At saka sana, wag naman siyang umarte na as if siya yung biktima dito. Na as if siya yung nadehado. May mga probable causes at may mga reklamo sa kanya na dapat niyang kaharapin. Hindi siya yung biktima dito, mga kababayan. Parang nakikita ko sa mga DDS kapag sila nasusukol, kapag kailangan silang panagutin or kailangan silang humarap sa hukuman, sa hearing, sa NBI, sa mga otoridad, lagi na lamang tila nagpapabiktim. Tila sinasabi sa publiko na sila ay kawawa, naghahanap ng simpatya, pumupunta ng ibang bansa, naghahanap ng asylum, as if sila ay ginipet or biktima. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Meron pong mga ebidensya at may mga basihan ang mga kaso laban sa kanila. Hindi po sila ginigipit.
Gaya nga nasabi ko, sila Senator De Lima, Senator Trillanes, Maria Ressa, Pinoy Aquino, Atty. Leni Robredo, lahat sila kinasuhan nung time ni dating Pangulong Duterte pero hindi sila tumakas, humarap sila at lumaban sila kasi hindi sila guilty. Kaya sa paglaban nila, sa mga kasong isinampa sa kanila, nanalo sila kasi hindi sila guilty. Pero itong mga ito, hindi nyo mapapatunayan, Harry Roque, na kayo inosente or walang ginawang masama at walang ginawang kasalanan sa mga Pilipino kung gagawa kayo ng mga ganyang video na sinasabi nyo na kayo ay hindi nyo maunawaan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay nyo. Hindi kayo makakakuha ng awa at simpatya dyan sa mga Pilipino. Maaring sa mga supporter nyo, sa mga DDS, yes, makakuha kayo ng awa at simpatya. Pero sa karamihan sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga matatalinong Pilipino, nag-iisip, hindi kami madadala sa mga ganyang style or paawa. Umuwi ka dito sa Pilipinas, harapin mo ang mga kaso mo, lumabang ka, at mananalo ka kung wala kang ginawang masama. Pero, in our opinion, iiwas ka at gagawa ka ng mga ganyang video na tila nagpapaawa ka kung alam mo sa sarili mo na meron kang ginawang masama at meron kang guilt. Hindi mo kailangan gumawa ng mga ganyang video, hindi mo kailangan tumakas or mag-asylum. Kung totoong wala kang ginawang masama, lalabas at lalabas ang totoo. Mananalo ka sa korte. Pero kung alam mo sa sarili mo na may ginawa kang mali or kasalanan, well, mararamdaman mo talaga ang takot at iiwas ka talaga. Aalis ka talaga. At sana dun sa asawa mo, sana harapin din niya ang mga dapat niyang harapin. Dahil kung totoo, yung mga akusasyon laban sa inyo, hindi biro yan. Yan ay nakakagalit at malaking kasalanan yan sa mga Pilipino. At dapat niyong panagutan yan. And I think, kung kayo'y mga takot at alam niyo sa sarili niyo na may ginawa kayong masama, matatakot talaga kayo sa pananagutan dahil kulong at malaking multa ang katapat niyan, mga kababayan. So sana huwag kayong magpa-victim, harapin niyo na lamang ang mga kaso niyo at lumabang kayo. No? Wala kayong dapat ikatakot kung wala kayong ginawang masama. Yun yung narrative niyo, di ba? Kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa sinabi ni Harry Roque? Siya po ba'y nagpapaawa? Siya po ba'y nagpapakita ng signs of guilt? Or siya po ba'y inosente at dapat kaawaan? Ilagay niyo po sa comment section below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.